Hindi ko alam kung saan kayo nagdududa. Sa kapangyarihan ba ng Diyos na kayang-kayang gawin ito? O sa kabutihan sa pagmamahal ng Diyos? Uripot ka eh. Pero bakit pagdating sa mahal mo, hindi mo kinukwenta ang binibigay mo? China-challenge ko kayo, lalong-lalo na yung mga nagmamahal dito, mamaya isulat mo yung mga nagasta mo para sa sarili mo. Sa kabila, yung nagasta mo para sa mga taong minamahal mo, maiiyak ka na lang. Kasi kung tinipid mo pala at sinarili mo pala, yung mga pinanggasta mo para sa mga minamahal mo, mayaman ka na. Maluwag na ang buhay mo. Hayahay na. Hirap nung nagbigay ka pero parang hindi nalasahan. Masakit yan kasi ang dami mong hindi naranasan. Diniprive mo ang sarili mo para ibigay yung bagay na yun pero hindi naranasan. Binaliwala lang. Wag naman nating iparamdam sa Panginoon yan. Effective sa araw na ito, ang nilalaman ng sulat na ito galing sa ating obispo, Bishop Dennis Villarojo. Mula ngayon, lahat tayong very much able na magsimba, kayang-kayang magsimba, malakas, walang sakit, pwedeng lumabas ng bahay, ay obligado ng magsimba. Hindi na pwedeng maging excuse ang pandemya. Alam ko namang yung iba sa inyo, kahit na pandemya, talagang gumagawa ng paraan para face-to-face ay makapagsimba pa rin. Kaya pasuyo na lang kung hindi ito para sa inyo. Pakisabi sa mga kakilala ninyo, sa mga kasama nyo sa bahay, na mula noon kahit walang pandemya, pahirapan na pag inaaya mong magsimba. Na nung magkaroon ng pandemya, nagka-excuse pa. Hanggang ngayon, sinasabi habang inaaya mo, Ma, may virus pa, sige ka. Pandemya pa. Pakisabi sa kanila, tapos na ang maliligayang araw nila. Ang mga online masses tulad nito ay para na lamang sa mga kapatid nating may sakit, nasa kulungan, or for some reasons, walang access sa pagsisimba. Pwede pa rin pa kayong manood ng mga online masses tulad nito. Pero, siguraduhin nyo lang po na ako lang ang papanoorin nyo. Joke, joke, joke. Siguraduhin nyo lang po na personal ay magsisimba pa rin kayo. You must realize this. Nung kasagsagan lalo ng pandemya, hindi tayo makapagsimba kahit gusto natin. Isipin po ninyo yung kapangyarihang nagawa ng online mass. Isipin mo yung sa cellphone ka lang nagsisimba, sa computer lang, pero iba yung dating sa'yo. May hunger sa'yo, may thirst sa'yo. Isipin po ninyo, nung panahon ng kasagsagan ng pandemya, lamang nating naranasan talaga ito. Ibig sabihin nun, pinuntahan talaga tayo sa bahay ng ating Panginoon. Dahil tayo'y mahal niya. Ngayong wala ng threat ang pandemya. Sana tayo naman ang pumunta dito para personal na makasama siya. Hindi ko nga alam kung matutuwa ako o maiinis sa ibang nagsasabi kapag nakikita ako katulad kahapon. May dalawang nagsabi ng ganito, Father, natutuwa naman kami. Dati sa cellphone ka lang naming nakikita. Ngayon personal na. Father, may itsura ka pala. O, di ba? Ay, pero okay lang. At least, personal lang nagsimba. Kasi yun ang mahalaga. Bakit? Sapagkat una, yun ang sabi niya. Yun ang sabi ni Bossing. Nang itatag niya ang Eucharistia, ang sabi niya, kunin natin siya, tanggapin natin siya, kanin natin siya. Hindi niya sinabing, panoorin niyo ako, pagmasdan niyo na lang ako. Ang sabi niya, kanin natin siya. Kapag online, hindi talaga makukumpleto ang misa. Pwede ka bang kumatok sa screen pag communion na at sabing, mangungumunyon ako. Anong kasi sa dako? Kaya kailangan pumunta ka dito. Father, paano naman ako nakasigurado na si Kristo talaga sa misa ang tinatanggap ko? Pangalawang sagot na simpleng sagot din, yun ang sabi niya
Nang dampuntin niya ang tinapay, ang sabi niya, ito katawan ko. Nang kunin niya ang kalis na may alak, ang sabi niya, ito dugo ko. Wala kang makikita sa Biblia na sinabi ng Panginoong Hesukristo, ito alak, ito tinapay, simbolo lang ito ng katawan at dugo ko. No. Ang sabi niya, ito ako. Patunay yung ebanghelyo ngayon kung mapapansin po ninyo, na skandalo ang mga tao dahil sa mga pananalitang ito. Pero, did Jesus back down? Sinabi ba niya sa mga naiskandalo, teka, masyadong literal ang interpretasyon ninyo. Hindi ganyan ang ibig sabihin ko. Did Jesus say that? No! In fact, mas diniin pa niya, mas ginawa pa niyang mas literal talaga. Sa English version ito, ang sabi ng ating Panginoon, Amen, Amen, I say to you. In other words, kung ano yung interpretasyon yung literal, kung ano yung narinig yung sinabi ko, yun talaga ang ibig sabihin ko. Yung pagkaang ibibigay ko, talagang laman ko. Yung inuming ibibigay ko, talagang dugo ko. Sa ayaw nyo at sa maniwala kayo o hindi, dito. Now, naisip ko yung naisip ninyo. Pwede ang naisip niyo, Father, naniniwala naman ako pero ang nalalasahan ko, tinapay pa rin naman. Of course. Matanong ko po kayo, kung ang tatanggapin ba natin mamaya ay lasang katawan talaga ng tao, itsura ng laman ng tao, may dugo-dugo pa. Pipila ka? I-search mo nga, mamaya, wag ngayon. I-google mo. Eucharistic miracles. Tatambad sa iyo doon ang iba't ibang mga himala na mula noon hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng siyensya na yung banal na osya ay naging itsura na laman talaga ng tao. Kaya kung gugustuhin ng Diyos, pwede naman eh. Ang tanong, kaya mo? Ready ka? Alam ng Panginoong baka mandiri tayo. Kaya't ang binabago niya ay hindi naman talaga yung lasa, yung itsura, kundi yung esensya. Ang essence yung katuturan, yung kalikasan. Ang essence ng tinapay ay yung pagiging tinapay niya. Ano man ang hugis niyan, ano man ang lasa niyan, tinapay yan. Ang essence ng alak ay yung pagiging alak niya. Ano man ang kulay niyan, alak yan. Yan ang binabago ng Panginoon sa consecration. Kapag sinabi ng pare, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong banal na spiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Kapag nasabi ng pare yun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, naiiba yung essence ng tinapay at alak. In essence, ay nagiging katawan at dugo na ng ating Panginoong Hesukristo. At kaya ng Panginoon gawin ito. Easy lang para sa Kanya ito. Kung tayo ngang mga tao, nakagagawa tayo ng mga pambihirang bagay, eroplano, spaceship, submarine, mula sa mga raw materials na nandyan na. We don't produce something out of nothing. Ang Diyos pa kaya ang hindi makagawa ng isang milagro, ng isang kababalaghan, ng isang katangi-tanging bagay? Nandiyan na naman ang mga material, ang tinapay at alak na yan. Tandaan mo, nilikha ng Diyos ang sandaigdigan mula sa kawalan. Kaya yan, easy lang. Hindi ko alam kung saan kayo nagdududa. Sa kapangyarihan ba ng Diyos na kayang-kayang gawin ito? O sa kabutihan sa pagmamahal ng Diyos? Sana makatulong ito. May ko-confess ako sa inyo. Alam nyo naman, at yan ay talaga ipinagmamalaki ko. Sa pagtutulong-tulong natin, 1 taon lang at 2-3 months na itayo ang simbahang ito. Pandemic pa. Pero mayroon akong isang detaling sasabihin sa inyo na nakatulong dito. More than a year ago, may tumawag, hindi ko kilala. Nagpakilala, hindi ko kakilala. Ang sabi niya, Father, ako ang unang magpapagawa ng simbahan. Basta kung ano yung matatapos ng pondo ko para dyan, ituloy mo. Sa kanya yung mga materyales, initially sa kanya na yung labor initially siya magpapasweldo, may sarili siyang contractor. Basta sisimulan niya, itutuloy natin. Sa ngayon, tayo na po ang nagtutuloy. Matagal lang tayo ang nagtutuloy. Pero malaking bagay, yung pledge niya.
Hindi po natin nahawakan yung pera. Basta ang sabi niya, ito ang gagastusin ko dyan. Pag naubos na ito, Father, ituloy mo na. Hanggang dito lang ako. Alam niyo kung magkano? Maliit lang. 30 million. Huwag nang pumalakpak, ubos na. Hindi ko agad sinabi sa inyo. Bakit? Una, sapagkat ayaw niyang pasabi. Hindi po siya taga dito. Ayaw niya ring sabihin kung magkano yung pinledge niya. Na talagang dito talaga napunta. Sinimulan niyang talaga. Kaya nakapag-ipon tayo, nakasalida tayo eh. At hindi ko talaga sinabi sa inyo nung una, kasi baka hindi na kayo magbigay. Humingi pa kayo ng balato para sabihin ko po sa inyo, yung 30 million ay wala pa sa kalahati ng naggasta na natin. At gumagasta pa tayo. Kaya talagang I still maintain, kayo talaga ang mas nagpapagawa nito. Kasi wala pa sa kalahati yung 13 million dito. Kaya nga, medyo malungkot ako ngayong araw na ito. Kasi tumingin kayo sa paligid ninyo. Kukunti tayo. Malamig ngayon, aircon. Pero pinapawisan ako sa kilikili ko, sa singit ko. Bakit? Gusto kong patayin yung aircon. Baka hindi tayo makaboundary sa araw na ito. Umulan, patay kang bata ka, patay ang kolekta. Hindi, biro lang yun ha. Pero kaya ko sinasabi, ito, kayo talaga nagpapagawa. Hindi naman tayo nagsosolicit eh. Hindi tayo nagraraffle. Wala. Kayo talaga yung pagpunta nyo dito, yung kasama natin sa online. Salamat po sa inyo. Kayo talaga. But 30 million is 30 million. Kaya malaki ang utang na loob natin sa tao ngayon. Palakpakan nga natin siya. Hindi ko alam kung nanonood siya. Kaya't nung una, hindi ako makapaniwala talaga. Halos himatayin ako nang malaman kong totoo. Kasi nung una, hindi pa ako naniniwala. Inimbestigahan ko muna, sino ba talaga siya? Saan ba siya nakatira? Yung sinasabi ba niyang tinulungan niya? Tinulungan niya? Hanggang sa malaman niyang sinisiay ko siya. Muntik nang magtampo, Father. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Muntik na akong mas himatayin. Pera na, magiging bato pa. But my point is this, iba eh. Hindi ako makapaniwala nung una eh. Kayo ba? Makakapaniwala kayo na may pwedeng mayaman? Pero hindi lahat ng mayaman ganon. Kahit sabihin mo sa akin ngayon, Father, kung ako man yung mayaman, magbibigay din ako ng 30 million. Lao. Ikaw nga ngayon, kayang-kaya mong magbigay sa kolekta mamaya, alimbawa ng 100, pero mamaya, mag-iisip pa yan. 20 na lang. Huwag ako. Ganyan tayo eh. Umaandar minsan yung pagiging, alam nyo na, ang sinasabi ko po ay ito. Pwedeng ganyan tayo, pero wag mong iisipin na ang Diyos ay ganyan. Hindi ganyan ang ways and thoughts ng Panginoon. Higher than our thoughts, higher than our ways. Hindi kuripot ang Diyos. God is not like may ibibigay pero will hold back. Hindi ganun ang Diyos. And besides, tayo nga kahit kuripot, sa mahal mo, sa gusto mo, nagiging galante ka, hindi ba? Yung mga kabataan dyan, nahanip yung motor, ganda. Mga flarings na gano'n, tagal-lagang naka-buffing pa araw-araw yan. Yung step nut, ginto. Yung hawakan, silver. Yung parang tinidor sa unahan, inverted pa. Yung talagang spring na gano'n eh. Kung anong may tatak pa, kay tinutuno ng upuan, pinapalitan. Ganda, daming ginasta. Pero habang tinitingnan niya yung motor niya, kung makikita mo siya, gandang-ganda sa motor niyang ginastahan niya. Kung may x-ray vision ka lang, mapapansin mo yung brief niya butas. Bacon. Lost thread. Bakit? Hindi makabili ng brief. Tinitipid ang sarili. Pero pagdating sa motor, bili. Ganyan tayo eh. Ako man eh, nung ako'y makapag-abroad, napunta ako niya ng New York. May nag-treat sa akin, People's Insurance, General Insurance. Kasama ko yung nanay ko, Nanay Feli. Binigyan ako ng pocket money, 150,000. Alam niyo ginawa ko? Tinipid ko. Tuwing lunch, ang kinakain ko, isang pizza at isang debote o isang cooking can. $1 lang. Pareho na yan. Pero pag uwi ko, dami kong pasalubong para sa mga mahal ko. O di ba ikaw ganun din?
Nakikita mong nagpo-post sa FB yung mga kaibigan mo, nandun sa lugar na gusto mong puntahan, ba't di mo mapuntahan? Mas may pera ka sa mga yan. Gusto mong kumain sa isang sikat na resto, ba't di ka kumain? Gusto mong bilhin yung gusto mo, kursunada mo, ba't di mo bilhin? Kuripot ka. Kahit nga mapuntahan mo yung lugar na gusto mong puntahan, walaan ko, inintay mo yung piso fare, pinakamurang pamasahe, kumain ka nga dun sa restaurant na gusto mo, habang tinitingnan mo yung menu, hindi ka lang nagpapahalata, sinisipat mo yung pinakamurang presyo, alukin ka ng inumin, service water na lang. Hindi dahil sa ng gusto mo, kundi dahil kuripot ka. Nakabili ka nga ng gusto mo, sigurado ko ilang beses mong inisip yan kung talagang bibilin mo, kuripot ka. Pero bakit pagdating sa mahal mo, hindi mo kinukwenta ang binibigay mo? Kulang na lang, pati bankbook mo, ibigay mo. Kahit nga hindi mo kaya, kinakaya mo. Nangungutang ka pa nga kung minsan para sa mahal mo. China-challenge ko kayo, lalong-lalo na yung mga nagmamahal dito, mamaya, isulat mo, yung mga nagasta mo para sa sarili mo. Sa kabila, yung nagasta mo para sa mga taong minamahal mo, maiiyak ka na lang. Kasi kung tinipid mo pala at sinarili mo pala, yung mga pinanggasta mo para sa mga minamahal mo, mayaman ka na. Maluwag na ang buhay mo. Hayahay na. Hindi mamahal ka. Meron nga po akong kakilala dati, namatay sa cancer. Pero I think pwede pa siyang isalba kung nagpakimo siya. Bata pa Pero bakit hindi nagpakimo? Alam niyo dahilan? Hindi ko uubusin sa cancer ang pera ko sapagkat yung perang naipon ko para na sa mga anak ko. Ayokong bawasan ko. Sipin ninyo yun. Kung ganito tayo, nakuripot, may kahinaan, may kapintasan, pero pagdating sa minamahal, nagiging all out, ang Diyos pa kaya? Sige nga. Pagdududahan mo, ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya, sa palagay ko, nasasaktan talaga siya kapag umulan, hindi ka na nagsimba. Kapag tinatanggap natin siya ng may malaking pagkakasala, kapag ilang beses ka nang nahuhulugan ng katawan niya, ng banal na ostya, ang hina-hina ng kapit mo. Pero pagdating sa pera, ang tindi ng kapit mo. Patay ka na, nakakapit ka pa sa pera mo. Kaya sa palagay ko, nasasaktan siya kapag hindi tayo sumasampalataya sa Kanya. Nararamdaman niyo naman siguro yung halos ibigay niyo yung lahat, pero parang kulang pa sa taong pinagbibigyan mo. Pinag-aalayan mo ng pagmamahal mo. Nakakainis yun, masakit yun. Pinagdududahan pa niya yung pagmamahal mo na parang kulang pa yung binibigay mo. Sa totoo lang, projection lang yung nangyayari. Ikaw hindi ka nagkukulang, siya yung nagkukulang. Binabatulan niya lang sa'yo. Hindi kaya ganun din ang nangyayari sa misa? Sigurado ko ganun. Hindi ka naniniwala na siya ang tinatanggap mo? So bakit hindi ka naniniwala? Sapagkat kulang yung binibigay niya? Hindi. Dahil kulang yung pananampalatayang binibigay mo. Projection yung nangyayari. Hindi mo siya maramdaman kahit na 100% yung binibigay niya kasi kulang yung binibigay mo. Alam natin yung hirap nung nagbigay ka pero parang hindi nalasahan. Masakit yan kasi ang dami mong hindi naranasan, diniprive mo ang sarili mo para ibigay yung bagay na yun pero hindi naranasan. Binaliwala lang. Wag naman nating iparamdam sa Panginoon yan. Sana pagpila natin mamaya, malasahan natin hindi tinapay, kundi ang kanyang buhay. Pag inom ko ng dugo mamaya o ng alak, ang malasahan ko ay hindi alak, kundi ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ang kanyang katawan na ibinibigay sa atin ng lahat-lahat. Meron daw po dalawang klaseng magulang. Yung unang klase magulang ay yung magulang na pag may nakitang nagbabasura, sasabihan yung anak niya, "Anak, mag-aral ka ng mabuti ha, para hindi mo makamuka yung nagbabasurang yan. Gusto mong lumaki na maging basurero?" But the second kind of parent is, pag nakakita ng mahirap o nagbabasura, sasabihan yung kanyang anak, "Anak, nakikita mo ba yung nagbabasura?
mag-aral ka ng mabuti para pagdating ng araw, makakatulong ka sa kanila. What kind of a parent are you? If you look at this, there are two kinds of people. The first one are the selfish, and the second one are the selfless. Sino yung mga makasarili? Sila yung mga antipatiko, yung walang pakialam sa iba at walang ibang minamahal kung hindi ang sarili nila. And who are the selfless? Yes, they love themselves, but they have also the compassion. They also try to understand others, and they try to extend a helping hand to those who are suffering. Ano kang klaseng tao? Are you selfish or are you selfless? Now the question is, why do we have selfish people? Why do we have indifferent people? Bakit ba merong minsan mga taong walang pakialam? Merong mga taong antipatiko, ang sasama, wala nang ibang iniisip kung hindi ang kanilang mga sarili. Well, it may be because of two things. Dalawang dahilan. The first, this may be because these people have not experienced any problem, any suffering and pain in their life. Masarap ang buhay nila, buong buhay nila. Nagpapakasasa, puro tungkol sa pagpapakasaya ng kanilang sarili. Pero, bakit ba meron taong minsan walang pakialam sa iba? Ito ay dahil minsan din ang tao nakakalimutan na minsan sa buhay niya, siya'y nagkaroon ng problema. Siya'y dumaan ng pagsubok na siya ay nagdusa. Indifferent people, people who do not care about other people, people who are selfless, forget that one time in their life, they have suffered. Pero ang tanong, meron bang taong hindi nagdurusa? Lahat po tayo, di ba? Nagdurusa. Yan lang nga ang problema. Minsan nakakalimutan natin kung ano yung feeling, kung ano yung nararamdaman ng dumadaan sa problema at pagdurusa. Kaya naman kung babalikan po natin ang unang pagbasa, napakaganda, pinapaalala po ng Panginoon. From the book of Deuteronomy, He is reminding His people, the Israelites, sabi niya, the Hebrews, remember that once you were foreigners. Remember that once you were aliens. Sana maalaala nyo din na minsan kayo'y naging dayuhan. Kaya nga, makipagkaibigan kayo sa mga dayuhan. Para sinasabi ng Panginoon ni Yahweh sa kanyang bayan. Alalahanin nyo din kung gaano kahirap, kung gaano kasakit yung inyong pagdurusa na malayo kayo sa inyong bayan. Wala kayong mauwian. So, I think what the Lord is trying to tell us is, when we become forgetful of suffering, we become instruments of punishment and suffering for others. We become cruel. We become indifferent when we become forgetful. Sino ba yung mga nagpapakain sa mga nagugutom? Di ba yung taong minsan sa buhay niya, naramdaman din niyang nagutom. Sino ba yung taong marunong magpautang? Di ba? Yung tao na minsan sa buhay niya, naranasan din niyang naghihirap, nangungutang at ginigipit. Sino ba? Yung malambing at nagmamalasakit sa mga may sakit. Siya yung tao na alam kung ano yung feeling at karanasan na naratay sa karamdaman. Yung mga taong nagkasakit, sila din yung mga taong may pagmamahal sa mga taong may sakit. Amen? Pero ang malungkot na kwento, ito po, minsan meron mga tao na alam nila yung karanasan na nasaktan. Sila pa yung nakakasakit sa iba. Di po ba? Bakit? Kasi nga nakalimutan nila kung ano yung karanasan na sinaktan. Nakalimutan nila yung karanasan na nahihirapan. Yan yung malungkot na kwento. Na kung minsan meron mga iba dyan, alam nila kung gaano kahirap na mabuhay sa isang broken family. Hindi ko po sinasabi na lahat, no? Pero may mga kilala. Alam nila kung ano yung lungkot na iniwan sila
ng kanilang mga ama para sa ibang babae. Pero pagtanda nila, unconsciously, hindi sila mulat. Yung kanilang kinamumuhian, naging sila. Pati din sila nagkaroon ng ibang pamilya. Pati din sila naging ugat ng pagdurusa ng kanilang mga pamilya. Hindi nila napansin na sila din nasaktan nilang kanilang mga pamilya. Nakaranas ng sakit, pero tingnan niyo po, pinapasa yung sakit sa iba. Kung alam mo kung gaano kasakit yung ikaw ay inabuso, sana wag kang mga abuso ng iba. Kung alam mo yung pakiramdam at napakasakit na minumura, sana wag mong murahin yung iba. Ito po ang isang magandang paalaala sa atin If you are hurt by other people, please do not hurt the people that love you. Minsan yung mga taong nagmamahal sa atin na hindi naman tayo sinaktan, sila pa yung sinasaktan natin. So, wag nating hayaan na yung mga taong umuunawa sa atin, sila pa yung saktan natin. Hindi naman sila yung nakasakit sa iyo Pero mananatili kang makakasakit ng iba kung nakalimutan mo yung pakiramdam na nahirapan, nabigatan at nasaktan. Kung walang nakakaunawa sa iyo, tandaan po natin na ang Diyos palagi tayong nauunawaan. Sometimes we feel that nobody understands us. Pero let that be our reminder for today. When you're confused and when you feel that nobody understands you, nobody understands your pain, there is somebody who knows what is happening in your mind and in your heart, and that is the Lord. Sometimes we expect people to understand us. Do not expect people to always remember you, to always understand you. But the Lord knows you inside and out. So, pag ikaw ay litong-lito na, pag punong-puno na yung nararamdaman mong sakit, huwag mong ipapasa yan sa mga taong nagmamahal sa iyo. Paano mo aalisin ito sa puso mo? Itong galit, itong sakit, itong bigat. Always open it up to the Lord. Let that be our good news. If we are trying to find people to understand us, the Lord always understands. And the Lord always forgives us. The Lord never disappoints. Pwede kang maging masaya kasi maraming naibibigay ang pera Pero tandaan mo, lahat ng mabuting kayang ibigay ng pera, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. But not the other way around. Hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos sa iyo, kayang ibigay ng pera mo. Biyernes ng hating gabi, naging aligaga kami sa pamilya. Kasi ang sabi ng mga doktor, based on the result ng CT scan ng papa, ng tatay ko, emergency. Kailangan isugod sa ospital. So narinig natin sa ating mabuting balita ang istorya ng isang lalaki na maraming ari-arian. Ang mayamang binata na ito ay isang mabuting tao. Biruin po ninyo, inisa-isa ni Jesus ang ilan sa mga kautusan. Ang sabi ng binata, lahat po ng yan ay nagagawa ko na simula pa pagkabata. Kaya siguradong mabuting tao Kasi kung hindi, nalalaman ni Kristo kung siya'y niloloko. Baka sabihin ni Kristo sa kanya, mabuting tao, nagpapanggap ka, kilala kita. So walang reaksyon na ganun si Jesus. Totoong mabuting tao. And so girls, bata, binata, mayaman, may katungkulan, at mabuting tao, saan ka pa? Diba? Hindi mo na kinakailangang mamili sa either mayaman pero pangit ang ugali o mahirap pero magandang ugali. Ito, package. Parang ito yung sinasabi sa kanta ni Daniel Padilla, na sa'yo na ang lahat. So girls, meron pa. Kaya lang, matagal lang patay. Ito'y dati pa. Seriously, kung iisipin po natin, halos nasa sa kanya ang lahat upang siya'y maging masaya.
Halos nasa kanya ang lahat upang isipin niya na ang Diyos ay natutuwa sa kanya, na secured na in the eyes of God ang buhay niya. Pero maliwanag, mayroong kulang. Makikita sa kanyang katanungan, papaano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Because you see, dati sa pag-iisip ng mga tao nung panahon ni Kristo, ang kayamanan, ang maraming ari-arian ay tanda na mahal ka ng Diyos, na pinagpala ka ng Diyos. Kaya nga ang reaksyon ng mga alagad, kung hindi maliligtas yung mayaman, kung mahirapang maligtas yung mayaman, sino pang maliligtas? So you see? Pero ang sinasabi dito ng Panginoon ay ito, ang kaligtasan ay hindi nasa merito ng tao, kundi kaloob ng Diyos sa tao. Ano ang sabi ng Panginoon? Ito'y imposible sa tao. Gaano ka man kayaman, marami ka man ginagawang kabutihan, ang buhay na walang hanggan, biyaya at kaloob pa rin ng Diyos. Yan. So yan yung unang kakulangan ng mayaman. Bagamat siya'y mayaman at gumagawa ng kabutihan, para bang ang buhay na walang hanggan ay wala pa rin sa kanyang kasiguraduhan. Ito ngayon yung pangalawa. Ito yung pagninilayan natin. Hindi yung buhay na walang hanggan muna kung saan ang Diyos ay makakasama ng mayaman sa ebanghelyo ng lubusan, kundi yung buhay pa lang dito sa lupa kung saan ang Diyos ay pwede mo nang maranasan, and therefore maranasan mo rin ang tunay na kaligayahan. Yun yung kulang sa mayaman. Hindi lang yung assurance ng buhay na walang hanggan, na parang wala pa rin siyang kasiguraduhan, kundi yung kaligayahan na ang Diyos dito pa lang sa lupa ay kanya nang maramdaman. Mahalaga po ito Kasi po pwedeng isipin din natin, tulad siguro ng inisip dati ng mayaman, pag yumaman ako, magiging tunay na masaya ako. Pwede kang maging masaya, pero yung tunay na masaya, I don't think may kasiguraduhan ito. Pwede kang maging masaya kasi maraming naibibigay ang pere. Pero tandaan mo, lahat ng mabuting kayang ibigay ng pera, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. But not the other way around. Hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos sa iyo, kayang ibigay ng pera mo. Kaya walang kwenta ang pera kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kung gusto mong tunay na maging mayaman and therefore tunay na maging masaya, dapat meron ka ng mga bagay sa buhay na hindi kayang tumbasan ng pera. Malinis na konsensya, magandang relasyon sa Diyos tuwina, maganda at maayos na pamilya. Ilan lang yan sa dapat ay meron ka. In connection with this, pwedeng isipin din natin tulad ng mayaman, kung ako'y magpapakabuting tao lang, kung ako'y makatutulong lang, kasi minsan talaga, or oftentimes, it gives us a great feeling. Yung gumagawa ka ng mabuti, sasaya na ako. Yun ang iniisip din sigurado nung mayaman. Yes, pwede kang maging masaya, provided na yung ginagawa mo ay produktong talaga ng malalim mong relasyon sa Kanya. Sapagkat kung hindi, mamamanglaw ka, mahihirapan ka, magrereklamo ka, manununtun ka, magbibilang ka ng mga ibinibigay, itinutulong mo, tuwina, in as much as matitrain ka. Dahil ang lahat ay magiging self-serving lang pala. Minsan, guilty ako ng ganito. Natatandaan ko, isang gabi, araw ng linggo, pagod na pagod ako. Nag-text ako sa kaibigan ko, "Friend, I'm so tired. Pagod na pagod ako." Akalain nyo ang reply sa akin ay ganito, "Baka naman napapabayaan mo ang prayer life mo. Father Fider, remember, you just don't talk about God. You should also talk to God." Sa loob-loob ko, harsh nito sa akin. Imbierna ako. Naglalambing ako. Ano ba naman yung replyan ako? "I feel for you. Nag-iisa ka kasi dyan Lunes bukas, mag-unwind ka, kawawa ka naman. Relax ka." Abay, sinermonan ba naman ako? Pero sa totoo lang, malaki ang punto. Sapagkat
kung wala ang Diyos sa ginagawa ko, kung hindi ito resulta ng malalim kong relasyon sa Diyos, siguradong ang mafe-feel ko para akong kandilang naupos. Gayon din ang pagpapakabuting asawa, pagpapakabuting anak, sustento ka ng sustento sa magulang mo, gasta ka ng gasta, sa kapatid mo tumutulong ka, marami pang iba. Kung yan ay hindi bunga ng tunay na pagpapakabuting tao at malalim na relasyon kay Kristo, mapapagod ang katawan mo, pati ang loob mo. Unang mapapagod ang loob mo, kaya isasagad ang pagod ng katawan mo. Pero kung ito ay resulta ng tunay na pagiging mabuting tao at relasyon kay Kristo, mapapagod ang katawan mo, pero hindi ang puso mo. Magbibigay ka pa rin kahit parang wala ka nang ibibigay. Magpapasensya ka pa rin. Magmamahal ka pa rin kung tunay itong bumubukal sa relasyon mo sa Panginoon. Yung kulang dun sa mayaman. And what a sin, tinutulungan siya ng Panginoon na discover yon. Ito tingnan niyo yung paraan ng Panginoon nang i-address nung mayaman si Kristo, mabuting guro. Anong sabi ni Kristo? Sumagot siya ng patanong, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Isipin po niyo yan. This can only mean one of two things. Alin lang sa dalawa? Una, pwedeng ang gustong sabihin ni Jesus, hindi ako mabuti. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. So yun yung unang pwedeng ibig sabihin ni Kristo, okay? Ito yung pangalawa. Ako ay Diyos, kaya tinatawag mo akong mabuti. Ako ay Diyos, kaya ang tingin mo sa akin, ang ramdam mo sa akin ay mabuti. Sa dalawa, imposible yung una. Imposibleng ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na yon, hindi ako mabuti. Bakit? Maliwanag dun sa mayaman at sa lahat ng tao na si Jesus ay mabuti. Okay? So cancel out na natin yon. Ito ngayon yung pangalawa. Ang sabi ni Jesus, di ba? Walang mabuti kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin lang ni Jesus, ako'y Diyos. Kasi yun ay hindi pa maliwanag doon sa mayaman. So parang nagpapakilala si Jesus. Kinikiliti ni Jesus yung puso at isipan ng mayaman. Ako ay Diyos, kaya ang tingin at ramdam mo sa akin ay mabuti. Ako ang kulang sa puso mo. Ako ang kulang sa buhay mo. Ako itong hinahanap-hanap mo. Ito na ako. Ito pa, ang ganda nito. Inisa-isa pagkatapos ng Panginoon, yung ilan sa mga utusan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Huwag kang mandaraya. Ang sabi ng binata, lahat po yan ay ginagawa ko na. Lahat ng yan, meron ako sa buhay ko. Parang ang gustong sabihin ng Panginoon, good, but not very good. Bakit? Isipin po ninyo, yung mga kautosang sinabi ng Panginoon at sinabi ng mayaman, nagagawa ko na po yan, nasa buhay ko na yan. Yun ay mula sa pang-apat hanggang sa panghuling kautusan. Yun ay patungkol sa relasyon sa kapwa. Yung unang tatlo, wala. Kasi parang ang sinasabi ng Panginoon at ipinaparealize na sa mayaman, totoo, it's good na maganda ang relasyon mo sa iyong kapwa-tao. Pero yung unang tatlong patungkol sa akin, hindi mo sinusunod. May iba kang Diyos sa buhay mo. Wala ako sa buhay mo. Naisakripisyo mo ang relasyon mo sa akin na dapat ay number 1 dyan sa puso mo. At ang pinaka naging problema at hadlang, kayamanan. But don't get it wrong. Hindi masama ang yaman. Yung sobrang pagpapahalaga niya, pagkapit niya sa kayamanan. Again, don't get it wrong. Ang kayamanan dito ay po pwedeng literal, pero po pwede ring simbolo yan. Hindi po pwedeng literal lang yan. Kasi hindi magiging pwedeng applicable sa ating lahat yan. O sige nga, sino ba dito mayaman? Taas nga kamay. O sigurado akong meron. Ayaw lang magtaas, ayaw mautangan. So yan ay hindi lang literal, simbolo yan ng sino man o anuman that could get in the way of our relationship with Christ. Simbolo yan ng something or someone na mas pinahalagahan natin kesa kay Jesus Christ. Simbolo yan ng something or someone na mas una sa buhay natin kesa si Kristo sa puso natin. Yaan ang sinasabi ni Kristo sa atin tulad ng sinabi niya sa mayaman. Let go. But not to the point na
I-renounce mong lahat totally sa buhay mo. No, I don't think. Sinasabi ni Kristo sa mayaman, dapat maging pobre ka na. Hindi kalooban ng Diyos na maging mahirap ang tao. Ang sinasabi lang ni Kristo dito, alisin mo ang attachment mo dyan sa pera mo. Huwag yan ang maging number one sa puso mo. Kapatid, kahit sinabi ng Panginoon, sino mang nagmamahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang magulang, na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ibig sabihin nun, wag mo nang mahalin ang mga magulang mo. Ang ibig sabihin nun, siya ang unahin mo. Mahalaga ang mga bagay na ganyan. Mahalaga ang mga taong yan. Mahalaga ang mga blessings na yan. Pero dapat siya na source of all blessings ang sa atin at sa bagay na yan ay mamagitan. Parang ganito. Kunyari ako ito, dapat nandito si Kristo. Close kami ni Kristo. Bago ko maging close sa kahit ano o sa kahit sino. Si Kristo ang dapat mamagitan sa amin nung tao o nung bagay na yun. At hindi ang tao o bagay na yan ang dapat mamagitan sa amin ni Kristo. Do you get that? Sapagkat kapag si Kristo ang una, kapag si Kristo ang close muna, tandaan mo, mas hindi mawawala yung mga bagay o tao. Mas mapapahalagahan mo at mas mamahalin mo sa turo at sa tandamin at sa diwa ni Kristo. Mas mamahalin mo ng tama at mas mapapahalagahan mo ng tama ang mga ito. Biyernes ng hating gabi, naging aligaga kami sa pamilya. Ang sinasabi ng mga doktor, based on the result ng CT scan ng papa, ng tatay ko, emergency. Kailangan isugod sa ospital. So nagkumahog kami. Dinala namin ng ospital. May dugo dun sa may brain, kinakailangan alisin. Alam po ninyo, nung ko naranasan, yung madalas na daing ng karamihan ngayon, na ang mahal ay nagkakaroon ng sakit, hindi ka pwedeng samahan. Hindi mo pwedeng samahan. Kung ilang oras si Papa, nandun lang nag-iisa. Ang problema namin si Papa, may anxiety siya. Humihina ang loob niya kapag nag-iisa siya. Lalong-lalo na kung wala isa man sa amin sa tabi niya, gusto niya lagi katabi si Mama. So yun yung struggle for many hours. Walang text, walang call, nandun siya. Alam po ninyo, ang nakalubag ng loob ko o namin ay dasal talaga. Dasal. Kasi yun lang talaga eh. Pero wag mong ismolin yun, wag mong lalangin yun, malaking bagay yun. Kasi sa pagitan ko at ni Papa, si Kristo, para bang sinasabi ko sa Kanya, Lord, yung isang kamay mo hawak ko. Yung isang kamay mo, ibigay mo sa tatay ko upang kahit hindi kami magkasama, maramdaman niya hindi siya nag-iisa. Upang kahit hindi kami magkasama, maramdaman niya na kami ay kasama niya at nag-aalala at nagmamahal, lumalaban para sa Kanya. Doon ko na-realize yung dapat pala talaga si Kristo ang una, bago ang kung sino o kung ano pa. Si Kristo dito, hayaan mo si Kristo ang mag-lead sa iyo. Hayaan mo si Kristo ang mas mag-manage ng negosyo mo. Hayaan mo si Kristo ang mas mag-build up ng karir mo. Hayaan mo si Kristo ang mas mag-drive ng buhay mo. Hayaan mo si Kristo, batay sa relasyon mo sa Kanya, sa pagdarasal mo, sa pagpapakabuting tao mo, ang siyang magpabago ng asawa mo, ang magpatino ng anak mo, ang mag-ayos ng gusot ng pamilya mo. Hayaan mong si Kristo ang mag-alaga sa mahal mo. Gawin mo ang parte mo. Pero kapag ikaw ay may malalim na relasyon sa Kanya talaga, you'll feel He's working. Siya ang gumagawa. Hindi nga ba't sabi ni San Pablo, kahit sa kamatayan, nothing and no one can be able to separate us from the love of God through Jesus Christ. Kahit sa kamatayan, si Kristo ang nasa pagitan. Di ba't pinagdarasal natin ang mga namatay? Si Kristo ang sa atin dito at doon sa kanila ay patuloy na nag-uugnay. Diyos talaga. Kasi darating yung pagkakataon, either sa iyo o sa mahal mo, mararamdaman mo, wala kang ibang pwedeng pagkapitan, kundi siya lang. At siya ang sa iyo ay mag-uugnay sa kanila. Siya ang magiging dahilan upang mas mapangalagaan mo sila at hindi mawala sa buhay mo talaga. Kahit ang mangyari ay kahit ano pa. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang
na una nating mahalin ang tunay nating yaman, si Kristo lamang, upang mas mahalin natin at mas mapangalagaan natin ang mga bagay o tao na yaman ng ating buhay. People abusin all sing about missing with the power we please with every issue we come to over it's a symphony of bubble we stay on a song we think of it. Hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Amen? It does not mean that when you want something, you will get it. Hindi dahil may ambisyon ka, may pangarap ka, agad-agad makakamtan mo ito. Halimbawa, gusto mo mag-abroad para naman kahit paano makatulong ka sa inyo. Pero hindi dahil naiisip mo, pinapangarap mo, ginugusto mo, makakapunta ka agad sa abroad. Hindi po ba? Hindi dahil gustong-gusto mo nang tumino yung iyong asawa, maging tapat siya sa iyo, bumalik yung dati niyong masayang pagsasamahan, na mangyayari yon. Hindi po ba? Hindi dahil gusto mong gumaling, agad kang gagaling. Yung kagustuhan, yung pangarap, yung ambisyon, isang sangkap lang yan ng tagumpay. Tandaan niyo po, may tatlong sangkap ang tagumpay. There are 3 ingredients in order to be successful in life. 1 is to have a wishbone. 2 is to have a backbone. 3 is to have a funny bone. Wishbone, ibig sabihin, yung iyong pinapanaginip, yung iyong pinapanalangin sa Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng ambisyon. Hindi naman binawal ng ating Panginoon ang ambisyon nitong magkapatid na Zebedeo, James and John, na sila po ay umupo daw dito sa kanyang bandang kanan at kaliwa pag nandun na siya sa kanyang kaharian. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Kaya nyo kaya? Matitiis nyo kaya? Dahil higit dun sa kagustuhan natin, kailangan pagtiyagaan natin. Kailangan maging matatag tayo. Kailangan magsumikap tayo. Kailangan pagpaguran natin
yung ating kagustuhan. That is what having a backbone is. Kung meron kang gustong makuha, kailangan buhatin mo. Kailangan matatag ang iyong mga balikat, matatag ang iyong buto. Dahil kung gusto mo lang ang isang bagay, pero hindi mo pinagpapaguran, nananaginip ka lang. Tandaan niyo po yan. You only have wishful thinking. You are only dreaming when you want something and yet you do not work for it. Having a backbone means you learn to persevere. You learn to be patient in suffering. At tandaan nyo, yung mga tunay na nagtsatsaga at marunong magpasensya sa gitna ng paghihirap, hapdi ng buhay. Silang nagtatagumpay. That is the second ingredient to success. At si Santiago, ang apostol ng ating Panginoon, tandaan niyo po, siya ang unang nakakuha ng korona ng kabanalan dahil siya ang unang naging martir para sa ating Panginoon. Tiniis niya na patayin siya. Tiniis niya na pinahirapan siya. Hindi lang niya ginusto na malapit sa ating Panginoon, pinatunayan pa niya. The question is, can you prove that you really want it? Or is it just wishful thinking? Baka nananaginip ka lang. Pero kahit na naghihirap ka, pangatlong sangkap ng tagumpay, kailangan maging masaya ka din. You also need a funny bone. Dahil kung ang buhay ay puro lang pagtitiis at walang tuwa, ano po yan? Hindi po ba pagdurusa lang? Hindi po ba parusa lang? Tayo ay ginawa ng Diyos dito sa mundo. Hinayaan niya na umiral dito sa mundo. Hindi lang para masaktan, pero para maranasan ang kabutihan na kanyang nilalang. Be happy. Enjoy life. In the midst of your challenges, in the midst of the sufferings of life. Sa gitna ng iyong pag-asam, ng panaginip o ambisyon, kahit na mahirap, subukan mong ngumiti. Subukan mong lasapin, maging masaya. Sabi nga, we really need to try to have fun and enjoy in life. Because with joy, you can bear the hard things of life. Nagiging mas mahirap ang buhay pag nakasimangot ka, pag nalulungkot ka. Di po ba? Hindi po sapat yung magdasal. Ang dami dyan nagpapadasal sa akin eh. Pero ang tanong, pagkatapos mong magdasal, anong ginawa mo? Kailangan wag kang tumigil na mangarap. Pero dapat pagpaguran mo, persevere. At habang nagpapagod ka, nagtitiis ka, mag-enjoy ka, maging masaya ka. Mga sangkap lang po yan. Kahit naman meron kang mga ingredients, anong kailangan mong gawin para makain yan? Kailangan mong paluto sa cook, sa marunong magluto. Hindi dahil meron kang mga ingredients, ilalagay mo sa supot, pagkatapos i-shake mo, tsadan! Ganun lang po ba kadali ang merong pagkain? Hindi po. May proseso yan. At kung hindi marunong ang nagluluto, pangit ang lasa. Sinong may karunungan, sinong may kaalaman? Para pagdugtudugtungin, para mahalo ng mabuti itong mga sangkap para sa tagumpay ng ating buhay. Ang Diyos na. Kaya nga, pagkatapos mong magkaroon ng pangarap, pagkatapos mong pagpaguran at masaya ka na ginagawa ito, huwag mong kalimutan na ipahawak mo naman sa Diyos. Because unless God blesses your dreams, your effort, your life, you will never be fruitful. You will never be successful.